Sige, one last, Mayor. Ano na lang, ito, diretsang tanong na, ano po, inaakusahan mo ba si Congressman Richard Gomez na sangkot sa manumalyang proyektong yan? Ang gusto ko lang ay maimbestigahan itong mga proyekto sa amin kasi ang lalaki ng mga pinagsasabi niya mga proyekto, 11.5 billion, 5.7 billion. Nasaan yan? Anong nangyari dyan? Yung para sa bayan namin ay naigawa ba yan na maayos? Panawagan ko ay isasama na ito distrito namin sa investigasyon. Kung magkaroon man ng Senate hearing ay pupunta at kami kung mayroon mang inquiry para malaman na kung talaga bang mayroong ginawang katiwalian itong congressman namin. At ang gusto namin, in behalf of the people of Matagog, gusto ko na maimbestigahan itong mga proyekto sa amin kasi ang laki ng mga pundo, tapos ang sitwasyon ng bayan namin, napakalaki ng problema sa baha. Hindi lang ba, ang daming landslide areas dito sa bayan ko sa Matagog. Kaya yun ang panawagan ko na sana magkaroon ito ng investigasyon, makita, mahanap namin yung parte ng bayan ng Matagog doon sa sinasabi niyang ang lalaking pundo, ang lalaking budgets. May ginagawa ngayong mga landslide mitigation program, projects, pero ewan ko lang kung papasa ba ito sa standard ng construction ng DPWH. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong nakakagulat na balita mga kababayan. Tungkol pa rin po ito dito sa flood control projects, no? Na di umano, ito pong si Congressman Richard Gomez mga kababayan ay mukhang gusto rin paimbestigahan ng Leyte LGU dahil po sa palpak na flood control projects mga kababayan. Nako po, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so kayo po ba ay sang-ayon mga kababayan na dapat lahat, no, ng mga flood control projects imbestigahan, no? Kailangan po ba, no, o dapat po ba ng mas malalim na investigasyon pagdating sa mga flood control projects at dapat mas maging stricto na ang ating gobyerno? Alam nyo kasi habang hindi tayo naghihigpit ang gobyerno sa ganyan, hindi maano yung corruption, hindi mawawala ang corruption, no? Diyan po sa mga infrastructure project na yan, especially sa mga flood control projects mga kababayan. Diba? So, ano sa palagay ninyo? Comment nyo lang po dyan sa ibaba. Alright? So, wag na natin patagalin to at ating pag-usapan, no? Ito pong balita na to mga kababayan. Alright? So, tara, let's go. Ano po yung issue ninyo sa mga nasirang flood control projects sa inyong distrito? Ako, eto na mga kababayan, no? Pag-uusapan na yung mga nasirang flood control projects mga kababayan. Diyan po ito sa Leyte, ha? Actually po, no, may nangyari kasing pag-uulan dito sa amin at saka may mga proyekto tayo dito, no, from DPWH na flood control at isa sa mga ito ay nasira nung nakaraang baha na dumaan doon sa sa bayan natin ng Matagog. Base doon sa nakita namin, no, mas maganda na rin siguro na pagkakataon na namin ito ngayon na magkaroon kami ng parang partisipasyon doon sa mga investigasyon ngayon ng mga medyo may mga problema na mga flood controls. At ito dito sa amin sa Matagog, sa nakaraang almost more than 3 years ay hindi tayo nagkaroon ng coordination pag may mga proyekto dito sa atin. At ito ngayon, isa sa mga proyekto ng DPWH ay
nasira nga, kaya in time na rin para magkaroon tayo ng partisipasyon at magkaroon ng investigasyon itong isang flood control or mitigating ano ba to, flood structure na nandito sa atin sa bayan ng Matagoob. So mayroon ba kayong parang nakikitang palatandaan na may anomalya ang pagkakagawa ng proyekto dahil mabilis nasira? Ako, eto na. Actually, no, itong proyekto na to ay hindi pa to na turnover. Pero sa base sa nakita natin, according to the result of our evaluation and assessment from our engineering office, ay ang mga bakal, maliban sa maliit, napakalayo ng agwat ng isa. Hindi talaga, para Ako? sa akin, napaka-substandard. Ito yung sinasabi natin mga babayan, no? Yung mga nakikita natin doon sa mga ginagawang dike na yan, sa mga dike, sa mga flood control projects. No, yung mga bakal, no, substandard yung mga sizes na supposedly ginagamit. Let's say, dapat ang gagamitin dyan is mga 16 mm or 16 mm. Pero nakikita natin, gumagamit sila 10 mm lang. 'Di ba? So, masyadong malayo, no, yung size na dapat na kailangan, no, para gamitin doon. At the same time, mga babayan, walling yan eh. 'Di ba? Yung mga ano yan, yung mga distance ng mga bakal, meron yung vertical bars, meron yung horizontal bars, no, malalayo yung distansya na nakikita natin. No, so hindi siya standard. So talaga makikita natin na tinipid. 'Di ba? Tinipid yung mga proyekto. Then ano nila na na finish na yung project pero no, walang tibay. 'Di ba? Dapat talaga continuous yung inspection sa mga ganitong mga projects. At hindi lang po dapat na maababayan yung DPWH na nag-inspect diyan. Dapat mismo yung LGU dahil sila mismo yung makikinabang dapat diyan. At sila rin yung apektado kapag ganito yung nangyayari, yung nagkakaproblema, no, yung mga proyekto. 'Di ba? Isa pa to, kailangan makita natin kung nagkaroon ba sila ng seed files kasi bakit biglang bumagsak yung isang parte, around siguro mga 23 meters or more, mahigit pa ang bumagsak. At nakita naman natin sa mga bato na ginagamit instead of kid-size boulders ay napakaliit. Kaya kahit naman hindi pa, the issue is hindi pa na, kahit naman ang project ay hindi pa natapos, pero kailangan natin na matapos ito na maayos. Kaya mas tama. maganda na hindi pa natapos na ma-check na natin kung pwede bang ituloy o kailangan bang may ayusin. So, Mayor, hindi pa pala napakinabangan. Actually, yung project na yan ay andyan na. Mayroon ng portion at tapos na siya kasi dalawang proyekto yan. Dalawang phase, tagpo 48 million ang isa. Yung itong natapos na medyo almost done na ay ito 48 yung million? nabumagsak dun sa bandang unahan, another 48 million na naman. At hindi lang ito, mayroon pang isang project din dito na 96 million na inumpisahan pero hindi rin tinapos. Nako, yun na masakit eh, no? Yung may mga project na inumpisahan, no, dyan sa flood control na yan, tapos hindi nila tinatapos, mga babayan. Tapos i-declare nila na finish na yung project. Diba? Tapos another 48 million, dalawang 48 million na sumablay lahat yung ginawa. Sayang. Diba? Sayang yung pera. Sabi nga ng Pangulo, uulitin na naman natin yung pondo para dyan. So, doble-doble. Diba? So, ano na mangyayari doon sa mga pera? No, yung pondo na supposedly dapat doon gagamitin. Wala na. Diba? So, dapat talaga ng mas malalim at mas masusing pag-iimbestiga pagdating dito sa mga flood control projects na to. Hindi tinuloy ang isang proyekto na to, isang flood control din. Opo, pero Mayor, di po ba dapat nag-check din ang LGU Eto sa na. development ng mga ganyang Kaya klaseng una muna proyekto? siguro, alam ba ng LGU na may Ito ganyang nga, itatayo? oo, humingi ba ng permit? Humingi ba ng permiso? Oo. Na-coordinate ba sa LGU yan? Actually, ito ang isa sa mga problema namin dito. Lahat ng mga proyekto ng DPWH ay makakatanggap na lang kami ng yung mga proyekto nila tapos na, may mga binibigay sa atin na
letter from DPWH, pero ano na yung proyekto inumpisahan na, hindi nagkaroon ng coordination, hindi nagkaroon ng consultation, hindi naman lang tayo tinatanong kung itong mga itatayo nilang proyekto ay base doon sa nakalagay na priorities natin para naman makatulong tayo. Actually, walang kinukuha kahit man lang building permit o mga dokumento na nagpapaalam sa atin na mayroong ilalagay ang DPWH sa isang project dito sa ating bayan. Lahat ng mga proyekto ng DPWH actually ay walang coordination at walang consultation dito sa local government unit na Pero sino ang nagdesisyon na maglagay ng proyektong ganyan dyan sa area ninyo? Kaninong proyekto yan? Kay Congressman? Pondo to ng congressman ng 4th District, pondo ni Congressman Richard Gomez kasi Eto na mga babayan, no? Pinondohan ni Congressman na Richard Gomez, mga babayan, tong project na to. So calling Congressman na Richard Gomez, ano pong masasabi ninyo dito sa flood control projects na to? Well, alam naman natin na napakagaling po na congressman netong si Congressman Richard Gomez, mga babayan. No, at sana hindi naman na siya yung dawit, at sana yung yung mga kontraktor o yung mga ibang ahensya ang dawit dito, at wag sanang si Congressman na Richard Gomez, mga babayan, dahil alam naman natin na hindi naman niya siguro gagawin yung mga ganyang klaseng project o yung mga ganyang klaseng aligasyon, mga babayan, na sabi nga nila nagkakaroon ng mga anomalya dyan sa mga flood control projects. Pero well, ako honestly naniniwala ako na hindi alam yan ni Congressman Richard Gomez na ganyan yung kanilang ginawa dyan. Naniniwala ako na ang gusto ni Congressman Richard Gomez na mabigyan na maayos na proyekto yung kanyang mga ang tawag natin dito, mga mamamayan do sa kanyang distrito, at sana maimbestigahan din to at malinis yung pangalan ni Congressman Richard Gomez, dahil baka mamaya madawit po siya dito, mga babayan, di ba? Sa distrito to, galing sa kanya, at nagkaroon pa nga to ng groundbreaking. Actually, itong proyekto na to, itong nasira, inumpisahan to last February ang construction implementation. Meron tayong interview sa isa sa mga engineers kahapon. Sinasabi niya na last February, at nakita natin last February inumpisahan nila yan. Nagtataka tayo bakit wala man lang coordination sa atin. Then March 27, nagkaroon sila ng groundbreaking sa ginawang ginawang project na flood control. Pagkatapos, during groundbreaking, nandoon si Congressman Richard Gomez, nandoon lahat ng team nila sa politika dito sa bayan namin. May mga kasama pang kandidato na iba, naka-uniforme ng campaign shirts nila, na groundbreaking, at saka parang ginawang kampanya. Actually, that was a campaign period time. Kaya isa yun sa mga insulto namin kasi sa amin, sa local government unit ng Matagup. Kahit man lang hindi inimbitahan yung politiko, sana man lang isa sa mga empleyado namin from engineering office, from municipal planning office ay nandun kasama. So teka muna, Mayor, ang sinasabi mo is hindi yan kailangan dapat sa lugar ninyo. Hindi yan kailangan, o kailangan din naman kahit papaano? Actually, the project really is kailangan natin. Kasi isa yan sa mga rini-request natin, gusto natin mailagay ng mga project. Ang flood control, matagal na. Since my first year in office sa Matagup Leyte bilang the local chief executive, ay isa na yan sa gusto ko na ayusin ang mga flood control, kasi parang catch basin kami. Ang Matagup Leyte ay isang lugar kung nasa luling kami. Kaya, so kung kailangan, ayan, sige, ituloy mo na. Ang problema ay ang problema nga ay kahit isang beses walang nagpag-usap sa amin, kahit man lang pag-usapan yung mga yung mga nasa comprehensive development plan namin, ay yung mga three-year plan, anong mga nasa priorities namin na dapat sana ayusin.
Ni isang beses hindi kami nagkausap ng congressman namin at saka ng DPWH patungkol doon sa mga plano namin sa sa bayan namin. So yung mga ang priorities issue namin? mo Mayor ay hindi ka kinausap, hindi nag-coordinate. Pero Hindi dahil kayo nandyan na nagsalita. po yan, yung proyektong yan na ginastusan ng pera ng bayan ay mapapakinabangan ba ninyo o hindi? Actually, mapapakinabangan namin to. The problem is, kung mapakinabangan mo natin hanggang kailan, ay nag-uumpisa pa lang yung construction, sira na. Yun ang masaklap Opo, doon. sira na. Ibig sabihin sira-sira at ang inyong paniniwala substandard. So ibig sabihin, hindi na naman napunta sa proyekto sa palagay ninyo ang 100% oo. halaga niyan dapat. Tama, kasi actually kung ito kasi, ang ginagawa nila ngayon, isang side lang ng flood control ng isa ng river ang inaayos nila. Kaya kung dapat sana nagkaroon kami ng koordinasyon dito, ay sinasuggest namin bakit hindi naman lang magkabilaan kasi mayroong mga kabahayan sa kabila. Nung bagyo yun, kung hindi bumagsak yun, actually, may mga casualties tayo sa kabilang side ng river na to kasi doon tumakbo lahat ng tubig bago ito bumagsak ang itong isang side ng wall. Opo, Mayor, sa ganyan pong klaseng sigalot, lalagay sa alanganin po ang inyong lugar, bakit hindi po kayo mag-usap ni Congressman Richard Gomez? Hindi po kami binigyan ng pagkakataon na makausap siya. Actually, dati pa lang nagkaroon na tayo ng ng parang gusto natin after election magipag-usap sa kanya kung ano mga plano sa atin, pero una na tayong napagsabihan na medyo may konting ng politika, kaya yun, we just work out of our resources. Kahit nga dito sa amin, actually pag pumupunta si Congressman Richard Gomez ay hindi yan pumupunta sa namin sa munisipyo. At pag mayroong ginagawang kahit pag ground, kasi mahilig siya sa groundbreaking mahilig siya kahit mga roads, may mga groundbreaking sila. Pero hindi invited, hindi man lang kami pinagsabihan para at least man lang kung anong maitulong namin ay magawa namin. Pero ang mga iniimbita niya, yung mga kalaban namin sa politika dito. At saka, yun nga, during election campaign, marami silang isinigawa ng mga groundbreakings kahit yung mga matagal nang inumpisahan, nagkaroon pa rin sila ng groundbreaking. Kaya, yun ang problema namin. Walang koordinasyon talaga. Opo, sige, one last, Mayor. Na lang, ito, diretsang tanong na, inaakusahan mo ba si Congressman Richard Gomez na sangkot sa manumalyang proyektong yan? Actually, hindi ko siya inaakusahan. Ang gusto ko lang ay maimbestigahan itong mga proyekto sa amin kasi ang lalaki ng mga pinagsasabi niya mga proyekto, 11.5 billion, 5.7 billion. Nasaan yan? Anong nangyari dyan? Yung para sa bayan namin ay naigawa ba yan na maayos? Kaya kung maaari sana, ang panawagan ko ay isasama na ito distrito namin sa investigasyon. Kung magkaroon man ng Senate hearing ay pupunta at kung mayroon mang inquiry para malaman na kung talaga bang mayroong ginawang katiwalian itong congressman namin. At hindi ko siya inaakusahan, pero ang gusto namin, in behalf of the people of Matagog, gusto ko na maimbestigahan itong mga proyekto sa amin kasi ang laki ng mga pundo, tapos ang sitwasyon ng bayan namin, napakalaki ng problema sa baha. Hindi lang baha, ang daming landslide areas dito sa bayan ko sa Matagog. Kaya yun ang panawagan ko na sana magkaroon ito ng investigasyon, mahanap namin yung parte ng bayan ng Matagog doon sa sinasabi niyang ang lalaking pundo, ang lalaking budgets. Sige. May ginagawa ngayong mga landslide mitigation program, projects, pero ewan ko lang kung papasama ito sa standard ng construction ng DPWH. Thank you, Mayor. Maraming salamat po. Okay, so yan mga babayan, no? So ang gusto nila is imbestigahan din. No, pero sabi ko nga mga babayan, 'di ba? Lahat dapat imbestigahan. No? Imbestigahan lahat
ng mga proyekto na yan regarding sa flood control projects. No, hindi lang very specific na isang lugar, dapat lahat, buong Pilipinas. No, para walang halong politika talaga. 'Di ba? Mapakaalyado o hindi, imbestigahan. No, lahat ng mga flood control projects na yan. Kasi diyan natin nakikita na talagang napakalaki ng pera o bumuhos. No, ang limpak-limpak na salapi. No, ng ating gobyerno. At ang tanong, napakinabangan ba ng taong bayan yung mga flood control projects na yan? Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mopsid sa Mopz TV. Peace. I'm out.